Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Good day po mga kauntahan. Welcome sa first episode ng People's Court sa last month o huling buwan ng 2024. It's December 2024 and it's me again, ang inyong abogado si Attorney Al Jumrani. At syempre pa, hindi kompleto ang tandem kung wala ang nag-iisang si Judge G. Oyenko Nolasco. Hi Judge and advance Merry Christmas. Hi Attorney Al and ang aga na. Yes, ang aga na kapulang-pula ka eh. O diba? Yes. Super nakakaba kasi pag binabati ng Merry Christmas parang si-stress ako. Kasi alam mo na, mga gastos, ganyan. Pero hello din po sa inyo ating mga kahuntahan at gaya na po na sinabi ni Attorney Al, advance Merry Christmas po. Ano, Christmas season pa lang aking ano. Yes. Ito po muli ang inyong lingkod, si Jing Oyenko Nolasco na isang dating hukom. And welcome po aming mga kahuntahan sa paborito nyong weekly legal show sa telebisyon, ang People's Court. Isa na naman pong napapanahon na topic ang pag-uusapan natin ngayon with our special guest na talaga namang maituturing nating expert sa topic natin today. Kumbaga talagang, sabi ko nga, kahit nakapikit, kayang-kaya niya itong pag-usapan eh, or kahit kaya niya i-discuss. As to the specific details about the topic and the special guest, abangan niyo po yan mamaya. Yeah, excited ako sa topic na yan. Pero bago tayo magpatuloy, napanood nyo ba ang previous episode natin na pinamagatang Law Students in Action with our special guest, the current director of the CEU Law Office of Legal Aid na si Attorney Edu Riparip. Magbalik tanaw po tayo. Roll VTR. You have to be confident no na mai-represent kayo ng maayos dahil meron pong supervising lawyers no at syempre yung mga nag-handle po ng cases ninyo no ay they are trained no kaya nga po sila tinawag ng law student practitioners because they are trained to become a lawyer. Kaya wag po kayo mag-alala no, bukod sa it's free, pro bono siya, wala kayong babayaran ni singkong duling no. Sabi nga nila i-entrust nyo lang yung ano nyo, yung kaso ninyo sa akin. Maraming salamat sa ating production team for that highlights video. And of course, maraming salamat ulit sa aking dating estudyante na si Attorney Edu Riparip sa pag-guest sa ating show para liwanagin sa ating mga kahuntahan tungkol sa law student practice at kung paano ito nakakatulong sa access to justice. Talaga namang nakaka-proud ang kanyang dedikasyon sa legal aid program ng CEU Law, Attorney Al. Talagang hangang-hanga ako sa kanya. So keep up the good work, Attorney Edu. So Attorney Al, ano ang takeaway mo from that episode or kung gusto mo pang i-emphasize regarding doon sa law na pag-usapan natin about the law student practice? Correct. So thank you very much, Judge. And gusto ko din munang magpasalamat kay Attorney Edu for guesting in the show. I join you, Judge Jing, no, in congratulating Attorney Edu in his dedication to the law student practice program. In fact, sinabi ko nga sa kanya, nakaka-inspire siya, no? Yes, What a tama. revelation, no? Na despite the sacrifices, talagang nandun yung kanyang passion and joy doon sa ginagawa niya. So correct. true. Parang ikaw lang din, di ba? You have joy in everything you do. Talaga. Char, sabihin mo rin, may joy din ako sa ginagawa ko. Meron ba? Okay, yes, you have joy. Halata naman, obviously. Kung meron nanonood ngayon na psychologist talaga, sabi, grabe ang projection ni Attorney Jumrani. Totoo naman. Correct, yes. But it's not about me. It's about Attorney Edu. Biglang. Pero totoo ka naman. Yeah, totoo yan. Find joy. Yeah, in everything we do. Kahit na wala, hanapan mo pa rin ng joy yan. And this applies to everyone na nanonood sa atin ngayon. Especially siguro, lalo na ngayon. Kasi merong ibang mga tao, tutulong sabi mo nga, na
na bakit gano'n, pagka malapit na ang December, yung iba, sobrang very happy and joyful. Pero yung iba talaga, ito yung time na, my God, ang gastos, tapos yung mga responsibilities and all. Pero don't worry, kasi siguro kung meron man sigurong time na at least you have a break, you can have a break from all the worries in the world. Ito siguro yung panahon na yun. So, Holy Week ba yun na wala kang worries? Kasi wala kang kailangang paggastos. Pero syempre, ang kagandahan naman sa Christmas season is yung spirit of giving. Yes. Especially since lalo na tayo na marami naman tayong mga blessings. So, we share our blessings to others. Hindi lang naman yung financial blessings in all other aspects of life. So parang it's only proper that we also share our blessings. And you count your blessings talaga instead of your troubles. Tama. Correct. So yun. Kaya okay lang kahit medyo stressful at magastos. Basta you give joy and share to others. Correct. Yeah, di ba? Okay. Pwede ka na mag-self-help show. Or mag-podcast. Teka lang. Okay, yan. Naiyak na naman po si Attorney Algo. So anyway, going back to the topic, ang gusto ko i-emphasize from that episode is yung kahalagahan ng law student practice as well as the law clinics para siguraduhin na magkaroon pa ng mga ibang alternatibo sa ating mga kauntahan na walang kakayahang magbayad ng pribadong abogado na magkaroon ng access sa hustisya at legal representation. Tama. May mga pagkakataon kasi na hindi mahawakan ng public attorney's office sa isang kaso dahil may conflict of interest sa kanila o di kaya naman ay hindi nag-qualify doon sa test ng PAW. Correct. Or for whatever other valid reason. So, paano na? Yeah. Kaya kailangan talaga na pagtibayin pa ang legal aid. At ang law clinics through the Certified Law Student Practitioners o LSPs under the direct control and supervision of their supervising lawyers and the law clinic director, they actually help in that aspect sa pamamagitan ng pagbibigay ng isa pang oportunidad at alternatibo sa ating mga kahuntahan para magkaroon ng legal aid at proper legal representation. Kahit di nila kaya magbayad ng pribadong abogado. Tama. Kaya talaga namang kahanga-hanga ang mga law clinics natin sa iba't ibang law schools throughout the country. Yes. Kasama na ang kanilang mga dedicated na directors, supervising lawyers, at law student practitioners. Tama. I agree 100% sa lahat. Bago ka magpatuloy, di ba, kaisa ka dun sa technical working group for the law clinics? Oo. Dun sa we prepared the manuals actually. Parang behind the scenes kami. Hindi yung sa revised law student practice rule kasi iba yung nag-craft noon. Kami naman yung parang sa support system na parang kasi nga mandated na lahat ng law clinics lahat ng law schools may law clinics. So yung operating manual for that, kami naman yung nag-prepare. Diba? Kami and this was back in kailan kayo nag-start? 2017 pa namin yan pinroject. Tapos yun nga, nagkaroon at least naman. Ito na siya, diba? Parang mandated na. Tapos may mga consultations yan with the different law clinics kung paano gagawin nila. Tapos kaya nga sabi mo, dedikasyon. Totoo yan, kasi nga, isa lagi sa concerns ng law clinics, ano na yung mga nag-uumpisa pa lang, yung budget, at saka supervising lawyers. So kadalasan talaga yung law clinic director lang, siya na rin ang SL. So lahat yan, parang spread out siya talagang, kumbaga kaya yung pagiging law clinic director, it's really a sacrifice. And yun po, congratulations and bravo. Yeah, tama. Bravo po sa lahat ng ating mga law clinic directors. Lalo na nga dun sa mga hindi pa ganun ka-established na law clinics sa mga law schools kasi alam po namin at na-appreciate namin ang dedikasyon nyo. Kaya yun po, no, ipagpatuloy nyo po yan. Now, ako naman, ang gusto ko pang i-add doon sa ating naging discussion nung nakaraan, yun tungkol naman sa certified law student practitioners or certified LSPs, no? So, gaya na napaliwanag dati ni Attorney Edu about it, may dalawang levels of certification ng ating mga law student practitioners or LSPs. Under the revised law student practice rule, yung level 1 certification po for law students who have successfully completed their first year law courses. So, kahit first year pa lang, isa yun dun sa mga major revisions Kasi kahit kaka-second year mo pa lang, pwede ka na sa level 1. Samantalang yung level 2 certification naman for law students currently enrolled for the second semester of their third year law courses. Provided that where a student fails to complete
all their third-year law courses, the Level 2 certification shall be deemed automatically revoked. So, pero ano yan ha, parang badge of pride sa kanila pag nakakuha na sila ng mga certification sila, di ba? Kasi nag-oath pa sila sa executive judge. Oo, meron silang law student practitioner's oath na parang lawyer's oath din natin. Now, ano-ano bang pwedeng gawin ng Level 1 Certified LSP sa Attorney Al? Para lang din alam ng ating mga kahuntahan, di ba? Ano yung differences dun sa mga scope of work at authority ng Level 1 at Level 2 na LSPs natin. Okay, Judge. So, ang mga Level 1 LSPs, they can perform the following. Una, yung interview prospective clients. Yes. Pangalawa, give legal advice to the client. Pangatlo, negotiate for and on behalf of the client. Pang-apat, draft legal documents such as affidavits, compromise agreements, contracts, no? Demand letter, position papers, and the like. And panglima, represent eligible parties before quasi-judicial or administrative bodies. Diba? Diba? Pwede na rin silang mag-appear, no? Like sa NLRC, sa National Labor Relations Commission, ganyan. Provide public legal orientation and assist in public interest advocacies for policy formulation and implementation. Diba? So yan ang mga kayang gawin ng mga Level 1 LSPs. Paano naman yung mga Level 2, Judge? Para naman sa Level 2 LSPs natin, they can do the following, no? So lahat ng mga sinabi mo sa Level 1 certification plus more. Kasi syempre, kasama lahat yan. Correct. So aside from those sa Level 1 certification, they can also assist in the taking of depositions and or preparing judicial affidavits of witnesses. Yung depositions, parang magandang topic din yan. Kasi hindi natin masyadong ginagamit yan dito sa Pilipinas. Pero judicial affidavits, of course, very well used na yan sa atin, no? Tapos they can also appear on behalf of the client. Ito na, at any stage of the proceedings or trial before any court, quasi-judicial or administrative body. So hindi lang limited dun sa quasi-judicial. Kahit sa courts, they can appear na. Basta may supervising lawyer sila. And in criminal cases, subject to the provisions of Section 5, Rule 110 of the Rules of Court, to appear on behalf of a government agency in the prosecution of criminal actions. So, pwede sila para maging piskal. Yes, no, parang prosecuting attorney, ganon. Yes. And even in appealed cases, no, to prepare the pleadings required in the case. So, diba? So, pag natalo, talagang parang full representation na dun sa law clinic. Like, pag natalo sila dun sa trial court level, pwede sila mag-appeal dun sa next level, tapos may Level 2 LSP sila, o sila na yung mag-asikaso nun. Kaya maganda, diba? Parang full-fledged law office na yun. True. Ganon. And I think I remember, may dagdag ko lang. We asked kasi Attorney Reparip na, how do we make sure na kumbaga excite ng confidence yung LSP. Kasi baka sabihin nila, law student pa yan. Bakit ko i-entrust sa kanila yung aking kaso? Don't worry mga kauntahan. Kasi ang mga LSPs naman ay supervised by lawyers. Yes. Na licensed lawyers. At dahil sila ang supervising lawyers, so yung galing nung, at least yung capacity ng mga law student practitioners, na-check naman ang ating mga supervising lawyers. Tama. At saka, at dagdag ko na rin lang, Attorney Al, no, ang isa po sa maganda sa ating mga law student practitioners na maaring yung mga medyo matagal na sa atin sa practice ay nababawasan na yung passion po nila. Yes. Yung passion and idealism for service. Yun po ang meron, karamihan halos lahat ng LSPs na kuminsan po yung mga matatagal na sa practice, with all due respect sa ating mga kasama sa propesyon, medyo nawawala na or nababawasan na, lalo na't nagiging jaded na rin dun sa practice. Pero yung mga bata po, yung mga ating mga estudyante, talagang you can expect na 100% ang dedication nila na ipaglalaban po nila kayo. Yun po yun. And of course, together with the supervising lawyer and the law clinic director. Kaya wag po kayong mawawalan ng kumpiyansa doon po sa tulong na may bibigay sa inyo ng ating mga law student practitioners together with their supervising lawyers and the law clinic directors po. Okay. Now, gusto ko nang kumuha ng LSP, mag-represent ng mga kliyente ko
Sa kanila na lang. Ganon. Okay, now mga kauntahan, if you want to know more about the law student practice rule, please watch our episode 121 on that topic, which is available kasama ng iba pang episodes on GNN People's Court sa Facebook at YouTube. Just search and click on the episode that you want to watch. Sana po ay makatulong sa inyong mas malalim na pag-intindi sa batas. Sana din po lahat ay naka-like and follow na sa FB page, naka-subscribe sa YouTube channel ng People's Court at naka-on na ang alarm para ma-update po kayo agad kada ma-upload ang latest episode ng People's Court. At syempre, bukod po sa panonood, please feel free to share and forward our episodes sa mga kapamilya, kaibigan at kakilala nyo po na sa palagay niya makikinabang sa episode na yon. Lalo na po sa mga law students, bar reviewees at miyembro ng lupon sa barangay, among others. And mga kauntahan, mas mainam na abangan at mapanood nyo ang latest episode ng People's Court on its premiere airing on TV, well, most of the time, tuwing Sabado ng 7 p.m. sa One Media Network, which is the new name of GNN. May replays din po ang latest episode ng People's Court sa One Media Network buong linggo sa iba't ibang time slots kung hindi nyo naabutan ang premiere airing nito. Mapapanood nyo po ang One Media Network sa GSAT Direct TV Channel 1, sa Sky Cable Channel 73, Pacific Cable Channel 28, Destiny Cable at sa iba pang cable provider sa iba't ibang probinsya, pati na rin sa UHF Channel 47. At kung wala pa po kayong cable or di kaya naman po ay nag-iisip magpalit ng cable provider dahil wala pong One Media Network sa current cable provider ninyo, we highly recommend po ulit na kumuha kayo ng GSAT para po may access po kayo not only to the other interesting homegrown shows of One Media Network katulad po ng People's Court, but also to other local and international channels. For information and installation, please visit www.gsat.asia o di kaya naman po bisitahin ninyo ang yung social media accounts ng GSAT. Katulad na lang po ng Facebook page na at GSAT Direct TV. And as we always say po, watch, learn, enjoy, and share to others as well para po mas marami pa ang matututo tungkol sa iba't iba aspeto ng batas. Remember, Judge G? Okay. Knowledge is power and sharing is caring. Yan. And again, maraming salamat po ulit mga kahuntahan sa walang sawang panunood at suporta sa People's Court. Special thanks po sa mga nag-share na ng ating episodes and thanks in advance sa mga mag-share pa lang. And with that, it's time for our special shout-outs to some of our kauntahans. Ang una nating babatiin ay ang kauntahan nating si Hadja Weng Sail Omar, who is watching us all the way from Tawi-Tawi. Oh, wow. Diba? At nag-message siya sa atin sa messenger ng, "Good day po mga ma'am and sir. Palagi ako nanonood sa inyo sa TV. Oh, wow. Gustong-gusto ko po kayo. Nagsasalita ni Attorney Al at Judge Jing. Ingat po kayo." Diba? Wow, thank you po. And hello po sa inyo, sa lahat ng mga kauntahan natin dyan sa Tawi-Tawi. Ayan, sana makapunta rin kami ni Judge Jing dyan. Oo. Alam mo ba, maganda mga beaches doon. Oo nga raw. In fact, sila lumalabas, nasabi nila, you think Palawan has the best beaches? Wait till you get to Tawi-Tawi. Correct. Diba? Parang Maldives daw eh. Yun nga, a few years back, may nagsuggest na nga na, yun nga, sa Tawi-Tawi raw pumunta kasi maganda raw yung beach. At saka hindi lang beaches, I think the people did, no? I mean, the culture and the warmth of the people. Ayan. So, thank you very much. Hello po sa lahat ng mga taga-Tawi-Tawi. Please continue to watch and support People's Court. Maraming salamat po, Hadja Weng Sail Omar. At sa lahat ng mga nanonood sa atin from Tawi-Tawi. At gaya po na sinabi natin ni Al, sana po ay makapunta rin tayo no, sa Tawi-Tawi someday at magkita-kita po tayo. Hindi ko alam kung paano, pero malay mo. Okay. Now, our next shoutout naman po is for our kahuntahan na nag-post po ng comments sa episode 122 natin on the law student practice rule na si @Don_Corleone 1946. So, di ba Godfather talaga? Here is his inspiring message for us. Quote-unquote to, "Last 2 days ago, I discovered your channel while studying in preparation for my licensure exam, and until now, I never expect that this kind of channel exists. My highest respect for you, Judge, attorney, and to your team.
This is so informative and helpful, especially to those trying to understand the concepts and definitions of our law. People in this country must follow you and must prioritize watching this kind of show instead of the drama of our Philippine politics. Yes. And for me, this kind of show is more helpful than the legislative branch of our government. All my prayers and support is all on you guys. Your channel reignites my dying dreams to try and pursue law school. I hope and pray that may God bless you and your home always. So, diba? Nakakatuwa. Nakaka-inspire. Correct. Para nakakawala ng pagod, diba? Now, maraming salamat po ulit at Don_Colioni 1946 for your very inspiring message po to us. Hindi nyo po alam kung gaano nyo po kami pinasaya sa inyo pong mensahe na talagang yun na nga po, motivational, inspirational, ano pa ba? Lahat na. Lahat na okay. ng Oo, yan. So, please continue to watch and support People's Court po ha, kasi on our part, we will assure you, we can assure you that we will continue delivering episodes that will help you po understand the law better in the simplest terms possible. Yon. So thank you very much ulit at Don_Colioni. Yes. Nabubulol ako sa Corleone. Parang sa Godfather. Hindi ko napanood yung kahit isa doon. Talaga ba? Ang ganda-ganda nun. Kahit yung one lang, panoorin mo yung one. Yun yung kay, diba? Marlon Brando. Yeah. Pero sa one lang ba siya lumabas? Sa two rin. Meron mga flashbacks. Okay. Anyway, sige. So, thank you ulit. Gusto rin namin magpasalamat sa lahat ng ating mga regular na kauntahan na nagpadala sa atin ng anniversary greetings. Yes. Ito, medyo madami to. Feeling ko, hindi lang dun sa video natin, yung anniversary episode, pati din dun sa TikTok. Yes. So, marami na kasi natutuwa. Yun nga, meron tayo sa shoutout dun apatsi na sayaw natin. Na diba? para tayo ako pala, mukhang hirap na hirap. Pero sabi naman nung, cute nga parang sabi 100% daw yung grade natin. Yeah, salamat po. Group presentation, pero bakit individual grading? Correct, yun. So, hindi na po namin kayo mabati na isa-isa kasi baka may ma-overlook pa kami. Pero from the bottom of our heart, salamat po. Not only for your anniversary greetings, but also for your regular and consistent support to People's Court. Yes. Thank you so much. Tama. Lalo na po dun sa ating mga top fans talaga. Yun nga po, hindi na namin kayo may isa-isa. Pero no po na talagang lahat po nung yun, pagka nag-heart kayo, nag-message kayo, kahit yung heart lang. Like, top of my head, I can remember si Margie Sitoy na regular fan din natin. Talagang kada episode, talagang pinupusuan niya yun. So maraming salamat pa. Doon pa po sa ibang active na talagang you show your love and support for us. Maraming salamat po. People's Court will not exist without you, our regular and loyal kahuntahans. Kaya again po, maraming salamat. Here's to more years of togetherness po para sa ating lahat. At sa iba pa natin mga kauntahan, please keep your positive comments and messages coming dahil talaga pong nakaka-inspire. And abangan nyo po ang pag-shoutout namin sa inyo sa isang future episode ng People's Court. And with that, Attorney Al, mag-personal shoutout naman tayo. Now, sino na ba ang nasa Christmas wishlist? Wala pa. Pagka-Christmas wishlist yan, hanggang 100 yung listahan ko. Okay, dun sa listahan na lang. Santa, diba? Oo nga, personal shoutout na lang. Okay, personal shoutout. So, thank you very much, Judge Jing. So for today, ang babatiin ko ay mga Lodins ko. Pero di naman lahat. Dalawa lang sa kanila. So una-una, belated happy birthday last December 2 kay UE College of Law Dean Viviana Pagirigan. Next naman, happy birthday on December 7 kay Manila Law College Dean Serge Sinisa na naging guest din natin dito sa People's Court. Due na siya for a second guesting. True. Yeah, what about you, Judge? Sino ang mababatiin mo? So, happy birthday din kina Dean Vivian at lalo na nga kay Dean Serge na sabi mo nga ay ripe na for guesting ulit. Lalo na marami ng questions about the one-person corporation. Correct. Na parang maganda kasama natin si Dean Serge. Parang part 2 nun, pero yung mga tanong, yun na itatanong natin kay Dean Serge. No? So, happy birthday po sa inyo at sana po ay na-enjoy nyo ang inyong birthdays. Now ako naman, magko-congratulate lang ako sa aking former student na naging associate lawyer ko rin sa law office na si Attorney Oliver Austria. Actually, yung mommy niya, si Judge Marie Austria, naging guest na natin dun sa
sa entries sa mga ano nga ito? Sa civil registry or sa civil registry, sa land, mga ganun. Okay. Basta meron na tayong previous episode naging guest natin siya. Kaya nagpunta rin dito si Oliver noon eh. Okay. So, yun. Siya at saka yung kanyang beauty and brains na bride na si Attorney Joanne for their wedding on December 6. By the time this episode is aired, yun, nakasal na sila. Correct. And thank you for choosing me as one of your ninang. Wow, so, yun. ninang ka na. Oo, ninang ulit. Oo. Ilang beses ka naging ninang? Marami. Super dami na. Dahil mo kasi pera kasi, kaya ikaw kinukuha ninang. Super dami na, ewan ko ba. Okay, and also congrats din are in order to my longtime friends from college pa, na sina Marlon at Rochelle Claro, who are celebrating their 25th wedding anniversary on December 8. Wow. No, 'di ba? Imagine that, ang bilis talaga ng panahon. Actually, pauwi sila from Australia kasi doon na sila naka-base. So, para lang doon sa kanilang renewal of vows dito. Pero naalala ko nga, nung in-invite nila ako, sabi ko, parang kakakasal nyo lang kasi parang fresh pa sa memory ko nung umattend ako nung kasal nila. So I'm really happy for both of you and I pray for more years of blessed togetherness, not only for Marlon and Rochelle, but also of course for the new couple, married couple na si Oliver at saka si Joanne. Congrats. Congrats at hello sabi natin. Actually, batiin na rin natin yung may na-meet ako nakaklase mo from UP. Nung nag-MCLE ako, si Attorney si Hani. Si Attorney Yan, batchmate namin nung ating special guest. Ayun. So, Attorney Hani, hello. Ayan. Nandun kasi siya sa MCLE, sa House of Representatives. Yan. Na, ikaw invited ako, hindi. Biglang nagkaroon paging my lead. Paging my lead. Ba't kasi ini-invite ka naman, kaso hindi ka available. No. For that, sorry. Okay. Sige. Anyways, okay. Moving on to more positive things. Okay. Yeah. So ang ano natin, ang next topic pala natin, or ano ba topic natin today? Ayan, ang topic. Parang medyo nakat yung ano natin, 'di ba? Papunta pa lang kami sa topic para sa exciting part. Nawala. Okay, ang topic reveal muna tayo. So ang topic natin today ay gaya na sinabi natin, timely kasi nga ito ay tungkol sa paano na kung mag-serve ka ng something abroad or ikaw naman ang bibigyan ng something from abroad na mga documents, so extrajudicial and judicial documents in commercial and civil matters. Correct. Kaya ang topic natin today, ang tawag ay ET. Correct. You've been served. Oo, yun. ET, pero hindi po ito extraterrestrial, kundi extraterritorial service. Yun, okay. So for sure, curious kayo kasi kahit ako, curious din ako sa topic na yan. Kaya abangan nyo po ang further discussion natin on that mamaya sa ating third segment. Oo, medyo na-overview ko na rin kahit pa paano, na eating extraterritorial. Pero kung ano man yun, mamaya na po, yan. Pero syempre, hindi po mawawala ang pag-discuss muna natin ang two featured questions natin for today sa second segment. At pati po ang pag-introduce natin sa ating special guest at talaga namang expert. Hindi matatawaran tungkol dun sa topic na to. Kaya dyan lang po kayo mga kauntahan, magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to the People's Court at welcome sa Legally Speaking segment natin. It's me again, Attorney Al Jumrani with the incomparable Judge G. Oyeko Nolasco. Hi, Oli Judge. Hello ulit, incomparable. Bakit nga ba yun naisip? Kasi nothing compares to you by... Sainido O'Connor. Yes, sabi sa'yo pwede ako mag-singer. Oo nga. May alternative career na po si Attorney Al.
So thanks and hello ulit sa Attorney Al at hello rin po sa inyo ulit mga kahuntahan. Ako po ulit si Jing Uyenco Nolasco, isang dating hukom. And welcome po to the Legally Speaking segment kung saan may sasagutin tayong dalawang tanong mula po sa inyo. At mamaya pag-uusapan po natin ang ating topic for today at ipapakilala natin ang ating special guest. At since December na po, at pamasko ko na sa iyo yan, ako nang sasagot ng first question. Ganon, Judge. Diba? Pero okay ba sa ano? I hope hindi lang yun ang Christmas gift mo sa akin, ha? Part lang. Ganon. Hindi, yun na actually. Yun na talaga. Substantial portion na lang ng gift mo. Pagsagot ko this week sa first question. Kasi sa January, birthday month ko na naman eh. So ako na naman yun, di ba? Yun ang aking birthday gift ulit. Kwento ko na kaya dito sa show, yung gift mo sa akin ng Christmas last year. Huwag na. Yung rice cooker. Diba? Nabinigyan ako ni Judge sa rice cooker. Diba? Kasi yun yung talagang kailangan. Yun talaga. Imagine, 10 taon ako na laging tutong yung kanin ko. Tapos nabanggit mo na rice cooker. Nabanggit ko sa'yo. Sabi ko talaga mukhang makakahingi ako ng rice cooker dito. Yun may regalo ko sa kanya. At least kailangan. Kamusta naman buhay pa? Okay na. Buhay pa naman syempre. Mabuti naman. Nagpiprito nga ako dun eh. Joke lang. Wala nang masisira. Hindi na kita bibigyan ulit na rice cooker. Nagprito sa rice cooker. Joke lang. Yan, naiyak na po. Yung kanyang luha po talaga. Kung nakita niyo si Attorney Al, umiiyak po siya talaga. Ayan. Anyway, sige na ba na yung first question. Tapos yung wishlist mo. Yung wishlist bibigay ko sa'yo next week. 3, tatlo. Tatlong appliances. na hindi lalagpas mo. 500 pesos. Grabe, pero bang ganun? Baka mamaya, kahit nga, tawag doon yung heater ng tubig. Baka hindi. Hindi, meron naman. Meron bang less than 500 doon? May 300. Grabe. Sige. Kuripot. Anyway. Grabe, mga kuripot. Tanungin mo na nga. Okay. Sige. So, basta yung Christmas gift ko dapat in kind pa rin. Yun nga. So, anyway. Basta hindi lalagpas na 500. Grabe naman. Sige, baka by next week hindi lalagpas sa 1,000. Sige. Our first question comes from our kauntahan na itatago na lang natin sa alias na Christian na nag-send sa atin ng direct message sa Messenger. At tanong niya, hi attorney and hi to the beautiful judge. Yun. Ang pinakamagandang. Maganda yan mga kauntahan. Basta nag-send kayo ng tanong, lagay niyo beautiful judge para sigurado para mapili. Mapili yung tanong nyo. O kaya handsome. Cutie. Ganyan. Gorgeous. Ganyan. So anyway, ask ko lang kung pwede ko ba kasuhan yung debt collector na nagsabi sa akin in public na sorry mga kauntahan niya yung mga words bobo, tanga and may halong mura sa akin. Pwede bang slander o oral defamation yun? Judge G. Okay. Nako, thank you Attorney Al for reading Christian's question and to Christian for the question and also for the compliment. Ayan. Pero joke lang po mga kauntahan na dapat laging sasabihin nyo para mapansin ang tanong nyo. Hindi po. Hindi po yun ang requirement. Pero of course, I appreciate pagka yung mga ganong compliments. Now, going back to dun po sa tanong ni Christian, yung pagsasabi po ng pagmumura in public na nasaksihan po ng ibang mga tao ay maaari pong makonsider na oral defamation. Now, doon po sa 2023 case ng Abargan versus People, inulit po muli ng Korte Suprema mga elements ng oral defamation or slander sa ilalim po ng Article 358 of the Revised Penal Code. Kasama po dyan na meron pong aligasyon ng isang krimen o pagkakamali or flaw or depekto. Tapos it was made orally, publicly, maliciously, patungkol po sa isang tao, whether buhay man yan or patay na, at saka yung aligasyon pong yun ay may tendency po na mag-cause ng dishonor. Ano nga ba yung dishonor? Parang pamamahiya, paninirang puri, tama ba? Doon po dun sa person na defamed or yun nga, nasiraan ng puri or yung ininsulto, ganon. Sinabi din po ng Korte Suprema sa Abargan case na ito, quote-unquote, as the law assumes that a defamatory allegation is malicious or made with knowledge that it is false, the person who made the defamatory remarks has the burden of proving there was no malice. Kasi nga yun, may presumption of malice, di ba?
Yun nga lang po, ito yung twist dun sa Abargan. Kasi yun nga, diniscuss ng Supreme Court yung elements, tapos yun nga na merong presumption of malice. So, dun po sa akusado yung kailangan i-dispute niya na walang malice. Siya may burden. Pero actually, itong Abargan case, medyo iba yung sitwasyon niya. Kasi ito pong kasong ito, barangay kagawad to. Ang naging subject yung complainant, naging subject ng supposedly defamatory statements. Ang nangyari kasi habang naglalakad, itong si BG talaga, BK dapat to, barangay kagawad. Sa harap ng bahay ni akusado, sinigawan siya ni accused mula sa terrace na uneducated, ignorant, and biased. So parang walang pinag-aralan, ignorante ka, biased ka. Laban dun sa akusado, dun sa barangay conciliation proceedings kasi apparently may barangay conciliation tas party dun si akusado. Now, marami pong nakarinig nung sinabi na yun ni akusado kasi nga, yung terrace po ay katabi ng isang highway. So, syempre, napahiya naman to si barangay kagawad. Ang sabi ng Korte Suprema, quote-unquote, when it comes to defamation against public officers in relation to their duties, parang yun, no, sa senaryong yun ni barangay kagawad, the prosecution has the burden to prove that there was actual malice in the defamatory remarks. The court recognizes that the right to free speech empowers citizens to hold public officers accountable because public office is a public trust. In the present case, sabi pa ng Supreme Court, the prosecution failed to prove there was malice daw in the accused remarks against the barangay kagawad. Tapos sinabi pa ng Korte Suprema na while the statements may be offensive, they are not actionable themselves. At eto pa, being sensitive has no place in this line of service. Yun ang sabi ng Supreme Court. Pero yun na nga yung konteksto nun, public officer kasi si barangay kagawad. Kaya ganun po yung ruling ng Supreme Court. Doon sa tanong ni Christian, unless a public officer siya, then yung pagtawag sa kanya na may kasama pang pagmumura, no? Na ay maaring ma-consider na oral defamation at malicious agad yun, no? So may presumption of malice. Tapos if it was made publicly, kung may nakarinig, then yun na nga, pwede siya mag-qualify as oral defamation or slander. Now, whether grave or slight yung defamation na yun or slander will depend on other circumstances na. No? So actually mga kahuntahan, meron na po tayong episode tungkol dyan. So for further details about oral defamation, pwede nyo pong panoorin yung episode 54 po natin with Judge Carlo Ong, kung saan diniscuss namin po hindi lamang yung slander, kundi pati po yung intriguing against honor and unjust vexation. Kasi ito po yung tatlong opensa na halos parang magkakapareho. Yun. Alright, so thank you very much, Judge, for that very exhaustive discussion on oral defamation or slander in connection do sa tanong ni Christian. Now, what's the second question, Judge? Ayan. Gusto mo ako na rin sumagot para, yun na, wala ka na regalo talaga sa Pasko. Sasagutin ko na lang, basta't meron ako 3 appliances. Ganon. Hindi. Magbibigay ka na wishes sa 3. Ako mamimili. Hindi 3 ba pwede lahat ibigay mo na? Demanding. Okay. Ang sunod na tanong po natin ay galing naman sa kahuntahan nating si Atreyna Masilang na nag-post ng tanong sa YouTube sa episode 92 natin on the new rule and summary procedure with Judge Cleng Clemente. Actually, nakakatawa kasi doon mo makikita nga na binabalikan talaga ng mga kahuntahan natin yung mga past episodes. Kasi itong question na to, pero yung episode is luma na. Pero itong question na to is recent lang. Recent lang, kaya alam mo ang binabalikan talaga. Ang tanong niya, ano po yung rule on appeal na sinasabi ni Judge wherein pwedeng gamitin ng RTC ang summary procedure? Hindi na po na-discuss. Yun ang sabi niya. Kasalanan mo yung ba't di na-discuss. Ako, ikaw yata. Ikaw yun, kasi pinutol mo ang show. Ako ba? Ako talaga, no? Okay, anyway. Hindi, si Atty. Alpo yun. Hindi ako. Ikaw yun. RTC on appeal kasi, kaya hindi na siya naging hindi naman talaga. Anyway, but thank you very much for that question. And thank you for reading Atreyna Masilang's question. Okay. So, Atreyna Masilang, at
Reyna Masilang. Okay? To clarify po, under the 2022 Rules on Expedited Procedures for First Level Courts, kung saan Rule 3 po ang bago nating Rule on Summary Procedure, ang desisyon po ng isang First Level Court sa isang civil or criminal case na covered by Summary Procedure ay pwede po iapila sa Regional Trial Court acting as an appellate court sa loob ng 15 days from notice of the judgment. Pag civil case po, Rule 40 ng Rules of Court ang susundan. Pag criminal case naman, Rule 122 naman po. Pero sa RTC po, hindi na po summary procedure ang gagamitin dun, ha? Although, mas mabilis pa rin po dahil wala namang trial sa appeal level kahit sa RTC po siya. Dahil hindi po acting as a trial court ang RTC pag ganon, kundi in the exercise of its appellate jurisdiction. Review na lang siya. So hindi po siya technically summary pa rin pagdating sa RTC kasi kung minsan nako-confuse pati yung mga practitioners natin Dapat summary pa rin. Summary pa rin. Hindi po. Iba siya because yun na nga, appellate na. So hindi naman magta-trial pa ulit na panibago. Appellate functions ang ginagawa ng RTC doon. At gano'n ginagawa pagka nag-appeal ka ng ejectment case to the RTC, di ba? Yes, correct. Yun. Okay, so maraming salamat Attorney Al for that very simple and clear explanation. At sana at Reyna Masilang ay naklaro po namin yung bagay na yon na hindi na inabot nga nung discussion natin sa episode 92. Without your fault ba? Without our fault. Hindi kasi ang focus natin talaga was sa first level court. Pero maganda rin yung tanong ni Atrina. At least we're given the opportunity to discuss about that appeal. Yes. Baka siguro pwede tayo magkaroon ng isang episode lahat ng appellate procedures. Pwede rin. Diba? Appeal from MTC to RTC, RTC to CA, CA to Supreme Court, Supreme Court to the United Nations. Okay. So, thank you po ulit to our question senders sa sila alias Christian at Reyna Masilang. Now, sa iba pa natin mga kauntahan na gustong magtanong sa amin, please feel free to send us your questions either by posting as comments in any of our episodes on our FB page or on our YouTube channel. Pero paalala lang po ulit mga kauntahan na kapag may aktual na kaso na kayo or nagbabadyang maging kaso, please consult a lawyer na po, private man yan or public, para siguradong maprotektahan ang inyong mga karapatan at mabigyan kayo ng tamang assistance tulad ng pagpapadala ng demand letter, paggawa ng mga legal papers, pagrepresenta sa inyo sa korte at iba pa. And finally, reminder lang din po mga kauntahan na ang pag-discuss po namin na inyong mga tanong ay for legal information purposes only, para dagdag kaalaman sa inyong mga kauntahan. Tanging legal information lang po kasi ang pwede namin ibigay at itulo sa inyo. Hindi po legal advice, legal assistance at financial assistance. At wala rin pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan naming mga hosts ng People's Court at ng mga kauntahan nating nagtatanong sa amin. And with that, let's discuss na ng konti or pahapyaw lang yung topic natin for today sa episode natin pinamagatang E.T. You got served. Ayan. Yeah, diba? So, hindi po namin pinaktis sa mga kauntahan. Ngayon lang yan talaga. Ang galing namin, diba? So, mga kauntahan, importante at timely po ang topic natin na ito kasi nagiging concern na po ito sa mga korte rin natin. Paano kung ang padadalhan ng judicial or extrajudicial documents sa mga civil or commercial matters ay nasa abroad and vice versa? May procedure in place na ba tayo for that? If so, paano nga ba ang tamang proseso? How do you go about it? Diba? Judge, ang hirap ng tanong mo. Mas maganda ng kasama na natin ang ating special guest para mag-discuss tukol dyan. Dahil parang siya lang talaga ang best person to discuss about it and to simplify it for our kauntahan. I can't agree more, Attorney Al, especially since our special guest played a huge part in the applicable guidelines on such service, which is Supreme Court Administrative Order number 101-2024, dated June 25, 2024, ang Philippine Guidelines on Service of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters under the Hague Service Convention. Wow, ang galing naman pala talaga na ating special guest. Yes. Na actually ay second time na niya dito sa atin. The first was when he discussed about the CEDAW or the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women in episode 52. And now he's back to discuss another important and timely topic na may international element ulit.
That's right, Attorney Al. And from the last time na naging guest natin siya, nadagdagan pa ang credentials ng ating special guest because he is now the Associate Dean of the University of the Philippines College of Law, or UP Law. As Associate Dean, he oversees the UP Law and UP Law Center Development and Extension Service Programs. As Academic Administrator, he also oversees the UP Juris Doctor Extension Program in UP Visayas, and he was previously the Executive Director of the UP Master of Laws Program. He is also a professorial lecturer at the Philippine Judicial Academy. That's why we are so happy that after several resettings, we now have again as our special guest, my UP Law batchmate, the no other than Associate Dean Andre Raj C. Palacios. Yes. Hello, Associate Dean Raj. So, Dean Raj, for short, Good morning. Yeah. Welcome back to People's Court. No? Episode 52 yung last. Oh my God. So, this is episode 122. Thank you for inviting me back. Hindi pa kayo nadala, ha? Inimbitan niyo ako ulit, ha? Marami pa kami pwede ipiga sa so we're truly grateful na napagbigyan mo aming invitation. Yes. Thank you for inviting. I'm honored to be here. Especially on this topic, no? Medyo mahirap nga yung topic. Kaya nga nung ano to, parang sabi ko, walang other person na pwede mag-discuss ng Raj. Pero before that, meron mo na kami special question for you. Yung surprise question natin. Unahin na natin. Para lang set na tone, ganyan. Yes. So, naman, pero congratulations muna sa pagiging associate din ng UP Law. Ito na, yung personal question natin. Okay. Dahil busy ka, ayun, how do you spend your, or what do you do for leisure? Like R&R, anong mga ginagawa mo? Kumbaga to get away from your busy schedule, mga ganun, or to distress. Okay, so alam niyo naman sa work natin, marami tayong binabasa, print copies, electronic copies. So pag free time ko, tune out talaga. Tune out talaga. So running and medyo parang hindi rin ako masyadong leisure reading ngayon kasi kailangan ko ipahinga na rin ng mata, no? So para we need to exercise yung ibang parts naman ng katawan kasi puro mata na lang ang ginagamit natin. So running, talagang ginagawa mo regular? Running. Okay. And recently I joined F45. What's that? Parang high intensity interval training. Circuit training. 45 minutes lang. And you develop your functional skills. So pwede, no? Then you do it how many times a week? Well, kung na-imbita, mga twice a week, 3 times a week naman. Wow, oo. Para nakakano. Kailangan para tayo. What's our excuse? Di ba? Pag tumatanda ka, kailangan maintenance. Yun ang aking maintenance. Wala pa naman akong gamot na tinitake. Yan ang magandang maintenance kaysa gamot, no? Correct. Yan ang proper work-life balance. Thank you for sharing, Dean Raj. Maghanap na rin ako ng mga bubuhatin ko at saka mga tires. Di ba yan yung mga tire na tatakbo-takbo ka sa mga tires? No, iba siya. Iba siya. Mas intensive pa doon? Hindi, mas maganang konti. Parang pang age appropriate naman. Dapat maganda. At saka yung maging regular na correct. Yun ang maganda, yun ang maintenance natin. Correct. Sige. Ayun, so with that, let's have a short break before we discuss our featured topic on ET You Got Served. Kaya dyan lang po kayo mga kauntahan, magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show.
Hello po uli mga kauntahan. Welcome to the third segment of People's Court, ang Amicus Curiae. It's me again, Attorney Al Jumrani, kasama ang katandem ko dito sa People's Court na si Judge G. Oyenko Nolasco. Hi again, Judge. Hi again, Attorney Al, and to our special guest, Dean Raj, and to all our kahuntahan. It's me again, G. Oyenko Nolasco, former judge, and welcome po to our Amicus Curiae segment, kung saan may special guest po tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or Friend of the Court para po mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today talaga namang expert talaga. Kumbaga, hindi matatawaran na expertise niya sa topic natin today, ang ating pong special guest. Dahil gaya ng na-mention na natin kanina, he played a great role doon sa Supreme Court Administrative Order number 101/2024 dated June 25, 2024 or ang Philippine Guidelines on Service of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters under the Hague Service Convention. And actually, Attorney Al, understatement pa yung sinabi ko. Bakit? He played a great role because our special guest, Dean Raj Palacios, did more than that. Oh, wow. Kaya lang he's too humble to, of course. Ay, ayoko na rin, baka maput on the spot. Correct. Basta baka maging uncomfortable na rin si Dean. Basta yun na. Ang ano ko na lang is he played a great role in that. Pero pwede naman tayo mag-brag on his behalf. Pero sige, let's keep it low-key na lang and proceed now with our discussion. Yes, okay. And as always, ikaw na ang mauna sa pagtatanong, Attorney Al. Okay. Sige, thank you, Judge G. Fire away. Okay, so Dean Raj, ano nga ba ang scope or applicability ng Supreme Court Administrative Order number 101/2024 na dated June 25, 2024 or ang tinatawag na Philippine Guidelines on Service of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil and Commercial Matters under the Hague Service Convention. In other words, sa mga anong pagkakataon applicable ang guidelines? Medyo mahaba ho yung title, ano? Parang hinihingal ho kayo. Shortcut doon din na sa tawag. The Hague Service Guidelines on Hague Service Convention. Yun. So yung yung Professor Al, yung short answer po doon sa tanong ninyo is it applies to cross-border cases and transactions. And I will elaborate, no? So yun lang ang key concept natin. Cross-border cases and transactions. But before I explain yung cross-border cases and transactions, background lang po tungkol dito sa bagong guidelines sa issue ng Supreme Court. So ito po yung guidelines. These are procedural rules that will be followed by parties, lawyers, judges, no? It is based on an international agreement. So example po ito na yung mga rules of international law, international agreements, international conventions, meron talagang direct impact sa Philippines. Kahit yung subject na yan ay pinakaayaw natin sa law school, iniiwasan natin yan, ayaw natin aralin yan, no choice po tayo. Talagang applicable yung international law sa Philippine cases. So itong isang example na ito, last time, yung ating example, yung Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, at marami pong iba, tax treaty, extradition treaty, visiting forces agreement, marami po na mga international agreements na talagang may direct impact sa Philippine law. Ito po yun, ano? Yung Supreme Court guidelines po na in-issue nung June 25 of this year, no, recently lang, based po yan sa international agreement. Yung international agreement po na yan is one of 40. Wow. One of 40 na mga tawag na Hague Conventions. So 40 po yung Hague Conventions na yan, isa lang po yan, itong Hague Service Convention. Bakit nga pala tinawag na Hague? Kasi doon sa Hague pinirmahan? Yes. In the Netherlands, there's the city of The Hague na is considered to be the city of international law. And doon merong international organization, which is a juridical entity created directly under international law, no? Hindi siya nagpunta sa SEC para mag-register. Yung pangalan po niya, Hague Conference on Private International Law. So, nagmi-meeting ko sila, tuloy-tuloy lang sila, nagka-craft sila ng 40 Hague Convention. Kasama na po doon yung Hague Adoption Convention, Hague Child Support Convention, Hague Apostille Convention, lahat yun applicable sa Philippines. Ito na po yung panglima. Panghuli at panglima, Hague Service Convention. Ano naman pong pakay nitong international agreement na ito na tawag ay Hague Service Convention? Ang pakay po nito ay mapadali ang pag-serve ng judicial and non-judicial documents sa labas ng bansa.
Okay? So, pag ang isang country naging party doon sa Hague Service Convention, yung mga kaparty ng mga bansa, tutulungan siya mag-serve ng kanilang judicial and non-judicial documents sa territory ng kaparty niya na bansa. Okay. So, yung tanong po ninyo, ano ba yung covered nitong Hague Service Convention? So, yung short answer po doon is in a cross-border cases and transactions. Okay, so mamaya explain ko po yung transactions part. No? Doon muna tayo sa cross-border cases. Yung isa pong cross-border case really highlights yung global character ng Pinoy and ng Philippines. No? So tayo, we have about 10 million Filipinos abroad. Right? Of the 10 million, I think 2.5 are OFWs. Labas, balik. But yung majority talaga nandoon na abroad. No? Also, maraming mga foreign investors andito, transactions andito. No? So, talagang global na yung Philippines. Now, bakit may cross-border case? Ang cross-border case involves a party in one country that is in a case involving a counterparty from another country. So, yun po yung cross-border case. Ano naman po yung cross-border transaction? So, well, transaction where one party is in the Philippines, another party is abroad. Yan. So, pag may case na po na-file, no? Kung na-file sa Philippines, pero yung defendant nasa abroad, so ang tawag po doon cross-border case, no? So pwede natin gamitin yung Hague Service Convention. Kapag naman ang nag-file is abroad, yung defendant na sa Philippines, that's another kind of cross-border case. Applicable din ho yung Hague Service Convention kung ang kaparty natin na bansa is signatory doon or party, no? Technical term is party to the Hague Service Convention. So yun po yung scope of application. I-caution ko lang po na hindi po applicable sa all kinds of cases. Doon lang po sa civil or commercial matters. Yan. So yung mga criminal, hindi po yung kasama niyan. Yung pong mga family matters, support, adoption, annulment, recognition of hindi po kasama dyan. Civil lang, tsaka commercial matters. And wala po doon sa guidelines, pero nasa convention, sa Hague Convention, sinasabi na ang determination whether the proceeding or action involves a civil or commercial matter is yung law of the state na kung saan nag-o-originate. Kasi the law of the forum. So di ba baka iba yung ating treatment. Bakit civil case ito ang treatment nila? Support ito, no? Family support ito. But if in their country it's treated as a civil matter, their characterization will govern. I see. Okay. Now, before we proceed to a further discussion on dun sa procedure, meron kasi din red sa mga specific terms dun sa guidelines na binanggit na parang dapat linawin muna natin para sa ating mga kahuntahan. Katulad ng ano nga ba yung pagkakaiba ng judicial documents from extrajudicial documents. Tapos yung inbound request, ano yun? Tapos outbound request, ano naman yun? At ilan lang yun? At baka meron ka pang maisip na iba na dapat nilang malaman. Then pakipaliwanag naman the simplest terms possible sa ating mga kahuntahan. Sige. So yung first po na set of terms na magandang malinawan is yung documents. Ano bang documents ang sakop nitong Hague Service Convention guidelines? So dalawa pong klaseng documents, no? Hindi po electronic documents, no? Print documents na. So dalawa kong klase yun, judicial documents at saka extrajudicial documents. Yung pong judicial documents, medyo familiar na rin ho tayo doon, ano? May definition na rin po sa guidelines. It's a document which relates to litigation. But as we said, this relates only to civil or commercial matters. So litigation relating to civil or commercial matters that could be either issued by the court, so summons, order, judgment, no, galing sa court, or final ng isang party. So but pleadings, o motion, yan. So yun lang po yung simple definition ng judicial document. Now yung pong extrajudicial document, medyo parang yung pangalan, ano? Parang hindi maganda yung pangalan. Extrajudicial kasi alam mo na, EJ case yung hindi naisip pag extrajudicial, no? Yung term po na ginagamit ko, non-judicial document. Mas maganda ho yun. Kasi iba yung na-evoke ng extrajudicial, di ba? Iba, hindi maganda eh. So non-judicial documents, ito yung
Hindi po ito kailangan related to any litigation, but of course, it has to relate to a civil or commercial matter. So example, na wala namang case, demand letter. I see, okay. Non-judicial yan, yung addressee nasa abroad, so gusto mo i-serve. Ano pa ba? Meron kang billing na gustong ipadala, no, as a preparatory step for your case na ipa-file, no? Yes. So ito, lahat po ng mga ganong klaseng non-judicial documents, another example would be merong agreement yung mga heirs for settlement, the extrajudicial settlement of an estate, gusto nilang i-serve yung copy. So, lahat po ito covered by the broad term non-judicial document. Anything that is not judicial document is a non-judicial document, so long as it relates to a commercial or civil matter. Yung inbound and outbound. Yan, ito naman, yung mga kinds of requests. Inbound, parang BPO tayo nito. Inbound at saka outbound. So, yung pong terms na to, they're being used in their generic sense naman. So, inbound request for a document to be served in the Philippines. So, inbound, galing po sa abroad, may document doon, pwedeng judicial document, pwedeng non-judicial document, na gusto po nila i-serve dito. So, may request, yung isang foreign authority, i-serve dito yung document nila, yung foreign document nila. So, yun po yung inbound request for the foreign document to be served in the Philippines. Yun naman pong outbound request is dito galing sa atin, it's a Philippine document, could be judicial, could be non-judicial, and then tayo naman ang magre-request, please, foreign authority, paki-serve abroad. So yun po yung outbound request. Curious ako dyan sa proseso. Paano yung outbound at saka inbound request? Saan fina-file ito? At sino mag-approve ng mga ito? Okay, sige. Thank you po, Professor Al, sa tanong, no? Simulan po natin yung outbound request kasi siguro ito yung pinaka-common sa atin kasi dito sa atin manggagaling yung document, ano? Iibahin ko lang ho, no? As we said, covered nitong Hague Service Convention guidelines would be judicial documents and non-judicial documents. So for judicial documents, sa court po dadaan yon. For non-judicial documents, sa IBP po dadaan yun. So may extra na work si IBP dito. So dun muna tayo sa medyo mas komplikado ng kaunti, no, sa judicial na document. So meron pong in-issue na document si court, kung ano man yun, no? Order, for example, no? Or summons, no? Or meron namang final si party dito sa Philippines in a pending litigation involving a civil or commercial matter. So ano po yung step 1? No? So there are 4 steps. No? So step 1 is si party, through the lawyer of course, will make an application. Sabi niya, judge or justice, no? Pwede rin po yung mga collegiate courts, judge or justice, pwede po ba natin i-serve itong judicial document na to using the Hague Service Convention? Kasi yung balita namin, mas mabilis ito dito, no? Okay. So magpa-file po siya ng application, motion po yun. No? Motion for leave of court, no? To serve the document using the Hague Service Convention. Naka-attach po dun sa motion niya 4 copies ng maraming documents. Okay. Ano po yung maraming documents na yun? There are 4 documents, mga forms po ito. So, hindi naman siya mahirap i-prepare. Kailangan lang, huwag makalimutan. So, 4 po yung forms na yan. I-attach natin yan. And of course, yung document that you want to be served. Yun. So, yun yung pong i-attach. So, that's po yung step 1. The applicant will file an application to the court. It could be a trial court or a collegiate court for the service under the Hague Convention. Ang step 2 po, si court. Si court i-evaluate niya yung application. I-check po niya kung dalawang po ang gagawin niya. I-check po niya kung kompleto and i-check po niya kung it complies with the rules of court and guidelines. So, yung kompleto po yung binanggit ko, no, kung naka-attach yung 4 na documents na yon, no. Doon naman sa whether it complies with the rules, i-check natin whether yung gusto niyang bansa kung saan isa-serve, party ba yan sa Hague Convention? Kasi baka nga nasa abroad nga yung defendant pero hindi naman party. So, denied. Okay?
Isa pa would be whether yung service abroad is required by the rules of court. So, Rule 13 and 14, i-check po natin yan. Make sure na required yung service abroad. And so, yun po yung titingnan ni court. Ang step 3 po is padala niya doon sa foreign authority, yung foreign authority will evaluate naman ngayon yung request, make sure na nakakompleto. Minsan, yung pinaka-importante po dun sa kanila, sa foreign authority, ito na po yung step 3, yung bayad. Okay. Importante yung bayad, oo. Ngayon, yung bayad, so step 3 tayo, yung bayad, pwede po sa simula yun, o pwedeng sa dulo na lang. Depende sa kanila. Oo. Okay. May isa po kaming, tinanong niyo po, judging, kung magkano. May isa po kaming case ngayon, na involved ako directly talaga, sa Australia. And doon, sabi nila, kailangan kaliwaan. Pag meron kang gustong ipaserve, iabot mo na rin yung bayad. Sa iba kasi na bansa, pag na-serve na nila, saka ka nila sisingilin. Ito sa Australia, di bayad ka muna. So yun po yung dagdag dun sa requirements. Proof of payment. Magkano naman yun? Hindi rin mura. Tapos ang payment is dito. Yes, from here, they can tell you how to make the payment. So they'll provide you the instructions. Yes, so sa Australia medyo mahal, parang mga 17,000 pesos equivalent, At $300 US, parang 450 Australian dollars. Now, yung para makapag-comply tayo dun sa step 3 requirement, ng bayad, paano po yun? Ang kailangan po gawin ng lawyer is mag-check siya sa website. Yung Hague Conference on Private International, may website po yun, hcch.net. Doon po nakaspecify kung yung bansa ba na gusto nila iservan ay party, sino yung central authority, magkano ang bayad, at kung babayaran ba ngayon na o pag na-serve na yun. And then yung pong last step is ipapadala ng foreign authority yan doon balik sa RTC or Collegiate Court or MTC na nag-request ng service. Yung sa extrajudicial documents, ganyan din ang proseso. Yes. Step 1 is to file application with IBP. Yes, with IBP. IBP will evaluate, and then IBP will send to the foreign authority, and then the foreign authority will send it back to IBP. Yes. Okay. Yung foreign authority ba doon sa ibang bansa is our equivalent? Equivalent of our courts and our IBP? Depende sa bansa. Oo, like in Australia, parang DOJ nila yung nagsuserve. And then very briefly na lang, kasi parang hindi kompleto hindi kasi kompleto kung inbound, parang outbound pa lang na. Yun lang, very brief. Paano naman yung outbound? Inbound. Pagkapapunta naman dito, paano naman may request na dumating? So, kung 4 steps ang kailangan gawin para sa outbound, 4 steps din ang kailangan gawin para sa inbound. Okay. So, yung inbound naman, yung step 1, si foreign authority, magsisend sa ating either central authority or additional authority. So foreign authority will send to Office of the Court Administrator for judicial document. Pag judicial documents ay Court Administrator, Office of the Court Administrator. Pag non-judicial documents, straight to IBP. Now, pag nagkamali, napunta sa OCA, yung non-judicial document request. Si OCA, i-refer sa IBP. Okay, so yun ang step 2, Si Philippine entity will receive. Yung step 3 for judicial documents, si Office of the Court Administrator will refer it to the trial court. Kung saan yung na may territorial jurisdiction sa address ng recipient. Yan. Pag sa IBP din, Raj, paano yun? Pag sa IBP, kami, nationwide naman kami, so mas maiksi yung process. Si IBP will deliver the document through its accredited courier. I see. So diretso na from the national office. Hindi na siya i-refer sa mga chapter. Hindi na. So yun yung step 3. Yes, so mas maiksi yung sa IBP side. So sa judicial, from the foreign entity to OCA to the trial court. Si trial court will direct the process server to serve it or attempt service, and then si judge will issue a certificate. Magre-return kasi si process server. Magre-return si process server kay judge, si judge will issue a certificate. Certificate na ipapadala yan sa OCA. And then diretso na. Diretso na sa foreign authority. Diretso na sa foreign authority. Yun yung last step. Yun yung step 4. Okay.
simplify. Yan. Ako. Kaya lang, mukha lang siya madali. No? Mukha siya madali. On paper. Kaya, I will ask siguro para last question na, ano kaya ang mga posibleng mga challenges ang may encounter o may encounter dito sa ganitong yung mga usual proseso. Yes. So bago yung rules in-approve ng Supreme Court nung June 25, pinablish siya ng end of July, nag-take effect siya ng August 15. So parang 3.5 months pa lang it's not the first time that we have these rules. The Philippines has been a party since 2020. May earlier version nitong guidelines. Yung earlier version ng 2020 applies only to judicial documents. So I asked yung ibang judges kung marami na po ba kayong na-receive na mga documents. So sabi nila hindi naman ganun karami. 10 in a month, so hindi naman deluge of documents. Now that's for the NCR court. Pag siguro outside NCR baka mas konti. So ano yung challenges? I think yung nakikita ko po challenge kasi hindi pa nagagamit masyado, wala pa tayong feedback from the users. Ang nakikita ko pong risk is baka yung information na gamitin ni lawyer in preparing the motion sa court, lalagyan niya yung mga details doon, baka mali. Baka hindi niya ma-check yung website ng Hague Conference on Private International Law. So napaka-important na ma-check yung website. Kasi doon sa website, nandoon yung current information. Kung kanino papadala, magkanong bayad, Pangalawa po na nakikita kong risk, is baka yung address or yung pangalan hindi accurate or hindi maganda yung translation minsan. So hindi naman magagamit ni foreign authority na saka syempre hindi magkukusa na hanapin. Kasi kung ano lang nandyan sa request, yun lang yun. Return to sender. Baka. Gumastos ka na napakalaki. Correct. So anyway, napaka-interesting. In fact, marami pa sana akong tanong kasi pwede naman over beer. Correct. Over beer, mag-part 2 na lang tayo. Kasi ako nagkaroon ng kaso niya. Pero hindi naman civil or commercial. Pero for recognition of foreign divorce. Sabi nung judge sa akin, kailangan meron kang notice dun sa foreigner spouse. So, kahit na hindi na sila magkasama, pero kailangan may notice. Pero kasi nga wala pa to. So, we did what you had to do. So, humingi na lang ako ng authority kay judge na, Your Honor, would you allow me to send a copy of the petition by FedEx? Sabi, okay, I will allow you. Tapos, mag-execute siya ng something to acknowledge receipt of the copy of the petition. So, ganoon na lang ginawa namin. So, tapos pina-notarize, pina-authenticate sa Philippine Consulate. Ganyan, para at least siya talaga nagpakita doon, pumirma, ganyan. So, nakapag-comply. Ang total namin nagasto noon, mga nasa 7,000. Mas mura. Mas mura. Kaya nga, anyway, but because meron tayong rules din, afili ko naman dito mas official. So official. Tapos meron agad presumption of regularity dun sa process. Unlike yung gagawin mo privately. Yung requirement ko kasi sa Hague Convention is that the manner of service should be that prescribed under the internal law of the state where it's being served. For domestic actions involving domestic parties. So we follow their rules. Official talaga. Anyway, hopefully nga ma-spread ito at saka maintindihan at ma-apply talaga to its full potential. Kaya nga ito, parang maganda ito naging discussion natin. It's panimula, di ba? We expect marami pang comments and complaints and suggestions and sana mabigay nga. Remember, we live in a borderless world. Diba? Welcome, AFAMS. So anyway, thank you very much, Attorney Dean, Raj, for accepting our invitation. It's been a very enlightening discussion. I am honored always by your invitation. Thank you, Judge Jing, Professor Al. Thank you rin, Dean Raj. Until next time ulit. May naisip na ako agad ito. Binanggit niya kanina ng mga iba. Sa apostille, very important. So, Dean Raj, please make time again for us to discuss about that naman in a future episode. Pero bago pa tayo magpaalam at pumunta sa next na topic, ay may huling paalala or pahabol ka ba para sa ating mga kahuntahan tungkol dito sa Hague Service Convention and our guidelines on the service?
Yun lang, nabanggit ko na rin kanina, no, na we have to make sure as we are assisting our client, we have to provide the correct information kasi pag mali, wala naman ibang masisisi kundi tayo. And yung correct information nandun po sa website ng Hague Conference on Private International Law. Yung palayo po noon ay HCCH. HCCH. So yan, tandaan po natin mga kauntahan. Check the website. Okay, so thank you very much again, Dean Raj. And sana you'll accept our invite for another episode or another topic naman. Yun na, nabanggit na natin yung topic niya. may apat na agad. Meron na agad. And that's all for now mga kauntahan. Kita-kits ulit tayo next week sa isang bagong episode ng People's Court. Baka Christmas episode na natin yun, no? Oh, yes. Ako pumili si Atty. Aljum Rani. Maraming salamat po. At ako pumuli si former Judge Jing Uyenko Nolasco. And samahan niyo po kami ulit sa next episode natin. Ayun na nga po, Christmas episode na natin yon. Dito po sa show natin na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.